ating pong pagkukwentuhan ngayon ay ang talinhaga ng ubasan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Una sa lahat, lagi po natin narinig yung may mga talinhaga sa Biblia. No? Ano nga ba yung talinhaga? Or parable in English. At bakit ito ay ginamit ni Jesus sa kanyang pangangaral? Ang talinhaga ay isang maikling kwento na naglalarawan ng malalim na espiritual na aral. Ito ay paghahambing ng maaring dalawang bagay, tao, pangyayari, at iba pa. At ito rin po ay nagbibigay ng mga aral ng lessons illustrated from the unfamiliar to familiar. Kasi kung hindi po siguro gumamit ang Panginoon natin ng mga talinhaga, baka ang nangyari sa mga taong sumusunod sa Kanya o mga nakikinig sa Kanya, katulad natin, na minsan kapag nakikinig tayo sa aral ng isang tao, o kaya kahit nagbabasa ng aklat o libro, nagna-nosebleed, mahina ang signal, loading. Ang talinhaga ay ginamit ni Jesus upang mas madaling maunawaan ng mga karaniwang tao, ng mga taong sumusunod sa Kanya, ang turo ng aral o aral tungkol sa kaharian ng Diyos. At ginamit niya rin ito ni Jesus upang hamunin or i-challenge ang mga taong nagko-question o tumutuligsa sa Kanya. Ano ba yung mga halimbawa po nito? Siyempre, mga sikat na talinhaga. Ngayon natin dyan yung talinhaga ng mabuting Samaritano or the parable of the Good Samaritan. Yung talinhaga ng alibughang anak o the parable of the prodigal son. Yung talinhaga rin ng paghasik o parable of the sower. At ngayon yung gabi, pagkukwentuhan natin ang talinhaga ng ubasan. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong makinig hanggang alas 12 ng gabi? Joke lang po. Notorious kasi daw po ako pagka nagpe-present sa kumpanya. Inaabot ng 3 to 4 hours ang aking presentation. Hindi naman po tayo aabot ng alas 12. Siguro mga hanggang 11:59 lang naman. Okay? So, simulan po natin. Sa ating narinig na ebanghelyo, ang ubasan ay talinhagang patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang may-ari ng ubasan ay ang Panginoon at ang mga manggagawa ay ang mga taong nananalig at nagbibigay ng pananampalataya sa Diyos. At yun namang salapi at oras na binayad at ginamit ay patungkol sa grasya o biyaya ng Diyos. Meron po akong dalawang punto na nais bahagi sa inyo this evening. Ang una, pagpapahalaga sa napag-usapan, yung kontrata o kaya kasunduan. Kasi sa gospel na binasa natin, malinaw ang kasunduan ng may-ari at ng ubasan o may-ari ng ubasan at ng unang manggagawa na magtatrabaho siya at babayaran ng 1 denaryo. Trivia. Ang denaryo, di ba? Parang Kuya Kim lang ay pangalan ng salaping pilak ng sinaunang mga Romano. So ito po yung pinambabayad ng mga sinaunang Romano. Kumbaga siguro sa ating panahon, ito yung tinatawag nating minimum wage. Ganito rin di ba? Ganito rin naging kasunduan sa mga sumunod na mga manggagawa, di ba? Nung lumabas yung may-ari, nung 9 o'clock, di ba? Nung 12 o'clock, nung 3 p.m. at nung 5 p.m. Na binigyan ng chance ang magtrabaho. Ito yung mga tatayo-tayo, walang ginagawa, pero binigyan ng chance ang magtrabaho at babayaran sila ng karampatang halaga ayon sa kanilang ipinagtrabaho na sa bandang huli ay binayaran ng pare-parehas. Ang isang kasunduan is a commitment.
Ito ang pagbibigay ng proteksyon sa magkabilang panig. Kaya, di ba, marami sa atin nakakasuhan ng breach of contract eh. Kasi dahil meron tayong pinirmahang kontrata. Dapat sumunod tayo dun sa kontrata, dun sa napagkasunduan. Katulad sa ating araw-araw na buhay, kung ikaw nagtatrabaho at ang pinag-usapan ninyo, ang pasok nyo ay 7 a.m. to 4 p.m., commitment ito na dapat pumasok sa tamang oras. Kapag nag-commit ka na magsisimba sa 9 a.m. Mass, umalis ng maaga sa bahay, at nang dumating ka naman ng 10 minutes before 9 a.m., at hindi yung dadating ka ng simbahan ay 9:30 a.m. na, halos patapos na ang homily. Tapos aalis ka pa agad. Pagkatapos ng communion, hindi man lang hintayin ang final blessing. Diba? Bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Kapag may usapan tayo, halimbawa, makikita tayo o magmi-meeting tayo ng 8 a.m., dapat dumating ka ng 8 a.m. o before 8 a.m. Hindi 10:30 a.m. Diba? Respeto naman, di ba? Respeto dun sa iyong mga kausap. O ito pa. Nung ikinasal kayo, yung mga may asawa dito, tayo mga may asawa, nung ikinasal tayo, nangako tayo, no? It's a contract, an agreement. Richer or poorer, in sickness and in health, till death do us part. At nag-yes ay do ka sa harap ng Diyos at sa harap ng madlang people. Commitment yaan. Hindi naman sinabi na magsasama lang tayo o magsasama lang kayo for better and better lang. Diba? O kaya kapag poorer na at wala ng pera ang isa, o yung, diba? Ayawan na. O kapag malubha ang sakit ng iyong partner, wala na. Iwanan na. A contract is a responsibility equally divided among parties. Tandaan po natin yan. Ang isang kasunduan ay isa ring pagpapahalaga upang magkaroon ng kaayusan sa mundo. Otherwise, ang ating mundo ay isang malaking palengke ng kaguluhan. Hindi pwedeng kung ano na lang ang magustuhan ko, ayun ang gagawin ko. Wala akong susunding agreement o patakaran. Kung ngayon nga lang, di ba, meron tayong mga sinusunod na patakaran, kasunduan, magulo pa rin eh. Di ba? Di lalo na pag walang agreement o patakaran. There must be an agreement to put things in order. Kaya napakahalaga na pangatawanan natin kung ano ang napag-usapan o kontrata. Dito mo makikilala kung anong uri ng tao ang iyong kausap. Marunong ba siyang sumunod sa isang kasunduan? Kapag hindi, alam na this. Kaya gulatin mo ang boss mo, o asawa mo, o kaibigan mo. Dumating ka 5 minutes bago sa napagkasundaang oras. Gulat yan. Diba? Okay. Ang ikalawa naman pong punto ay ito. Lahat ng meron tayo ngayon ay dahil sa generosity of God. Lahat ng ito ay nanggaling sa kabutihang loob ng Panginoon. Amen po ba tayo dyan? Amen. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magtrabaho sa kanyang ubasan. At binigyan niya tayo ng denaryo, ng mga biyaya at grasya, katulad ng mga Ito mga halimbawa po. Una, pagmamahal at kabutihang loob. Dahil tayo ay nilikhang kawangis ng Panginoon, likas sa atin ang mga biyayang ito. Kasi I believe there is love, goodness, and kindness in everyone. Lalo na kayong mga nanay,
Dahil bukod kayo ay mga ilaw ng tahanan, kayo rin po ang puso na nagpapatibok ng pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. Amen. Palagi nating pairalin ang pagmamahal at kabutihan, lalo na sa ating pamilya. Kahit anong sama ng ating karanasan sa ating pamilya o sa isang mga miyembro ng ating pamilya, at the end of the day, pamilya pa rin ang magbibigay ng pagmamahal at ating tatakbuhan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Cardinal Rosales nung minsan ng ganito, ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa, kahit konti o maliit, kapag paulit-ulit, magdadala sa atin sa langit. Amen? Pangalawa, talento. Bawat nilikha, biniyayaan ng talent. Hindi ako naniniwala yung sinasabing ng iba na, ay, wala akong talent. Lahat po tayo meron yan. Meron ka po niyan, hindi mo palang nadidiskubre. Diba tama ako, Gina? Lahat binigyan ng magandang boses, ng galing sa pagsasayaw, at marami pang ibang talent. So claim mo na ngayon yan. At gamitin mo ito sa paglilingkod sa simbahan at paglilingkod sa kapwa. Gamitin natin yung mga talent na ito to proclaim JC to others. Amen? Amen. Kaya natutuwa po ako kanina doon sa kanyang sharing na, alam mo yun, kahit hindi niya nauunawaan, naintindihan kung ano yung trabaho sa Mother Butler, nandun pa rin siya. Ginamit niya yung talent na binigay sa kanya para maglingkod sa parokya, sa simbahan. Di ba? Hindi niya rin alam kung anong mangyayari sa KKK. Pero, alam mo yun, nakakatuwa na mapakinggan o makapakinig ng mga ganitong sharing na, alam mo, ginamit nila kung anong mga biyaya at grasya na binigyan ng Diyos para maglingkod. Okay. Pangatlo, kakayahang mag-isip. Alam niyo, yan po yung pinagkaiba natin sa ibang nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng kakayahang mag-isip upang maunawaan ang mga bagay-bagay at gumamit ng mga diskarte upang patuloy na mamuhay. Ako ay naniniwala, walang taong bobo. Tamad lang mag-aral. At ayaw buksan ang sarili sa mga pagbabago upang matuto ng iba't ibang dapat matutunan. Pang-apat po ay free will. Pang-apat na biyaya, free will. Free will upang magdesisyon sa ating buhay. Pumili sa tama o mali, kanan ba o kaliwa, tama ba o mali. Kung mandadaya ako sa pagtatrabaho, wala pang alas 4, dapat alas 4 ang aming out. Pero wala pang alas 4, dala-dala ko na ang bag ko, at di kaya naman, 10 minutes pa lang nag-aantay sa bandy clock para makapag-out. Tama ba o mali na mangupit sa kahan ng aking pinagtatrabahuhan? Tama ba o mali kung magsisinungaling ako sa asawa ko? Tama ba o mali na pumasok ako sa isang bawal na relasyon? Panglima, lakas at kalusugan ng katawan. Ito ay upang tayo ay makapagtrabaho. Biyaya po ito pinagkaloob sa ating grasya yan. Hindi po lahat malusog, hindi po lahat malakas. Huwag kayong gumaya sa akin, nagtuturok na ng insulin. Kasi pinabayaan ko yung lakas at kalusugan ng katawan ko. Ito binigay sa atin upang masuportahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya. Huwag patambay-tambay at umasa na lang sa ayuda. So gamitin natin ang mga biyayang ito upang mapalago ang ubasan, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Upang maging karapat-dapat tayong pumasok sa kaharian sa kabilang buhay. O baka naman katulad tayo ng mga manggagawa sa ubasan.
na mainggitin at mareklamo at wala nang ginawa kundi magmarites at mag-aling-piling. Walang ibang ginawa kundi mainggit, silipin at ichismis ang buhay ng kapitbahay o kaya ng katrabaho. O kaya feeling mo, mas magaling ka sa ibang tao. Ikaw na lamang ang tama. Di ba? Tapos kapag sumablay ka, sasabihin mo, unfair si Lord sa'yo. Pare-parehas lang naman kami nagtatrabaho. Bakit yung iba? May malaki ang bayad. Bakit naman pare-parehas ang sweldo? Mas mahaba ang oras na nagtatrabaho ako. Aminin na natin. Baka naman sa kamamarites at aling feeling mo na uubos at nasasayang ang oras at hindi mo na nagagampanan ang trabaho ng maayos at kumpleto na ibinigay niya sa iyo. Hindi natin nagagamit sa tama ang biyayang ipinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng mga biyaya at pagkakataon na gamitin ang mga ito para sa ating ikauunlad. Kaya lang, ikaw naman ang puro tanggi. Ikaw naman tong puro iwas. Paano ka uunlad? Kaya pag nawala, nabawasan ang halaga ng mga biyayang ito, sisisihin mo si Lord at ang ibang tao. Huwag ganun. Alalahanin po natin, God's ways are not our way. Hindi natin alam kung paano tayo i-judge ng Panginoon. Pero ang alam natin ay nakikita niya kung ano talaga ang ating ginagawa. Kung ano ang laman ng ating puso. Maaring ngayon, makapagkaila ka o makapagsinungaling ka sa madlang people. Pero sa mata ng Diyos, hindi tayo makakapagsinungaling. Wala tayong lusot. Kaya kung ikaw nagsisinungaling, nandaya, at nakalusot ka ngayon, sa takdang panahon, pagharap natin sa Kanya, sigurado, bagsak tayo sa lie detector test. Pero, hindi pa naman puhuli ang lahat. Ang Panginoon ay maawain at mahabagin. Ang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon ay hindi niya ibinabatay sa kung ano ang nagawa mo para sa Kanya. Nagbibigay ng biyaya ang Panginoon dahil siya ay likas na mabuti, mapagmahal, at mapagmalasakit sa lahat. Pinasisikat niya ang araw at pinauulan, parehas para sa mga mabubuti at sa mga makasalanan. Hindi siya discriminating at judgmental na Diyos. Katulad ng ating pong napakinggan na Ebanghelyo. Sa pagbibigay ng pantay na upa ng may-ari ng ubasan, ipinakikita lamang dito ang pantay na pagtingin sa atin ng Panginoon. Ang pantay na pagbibigay niya ng mga biyaya sa mga taong nagnanais na sumunod, maniwala, manampalataya, at magtrabaho para sa kanyang kaharian dito sa lupa. Nasa ating mga kamay kung ating gagamitin, at paano natin ginagamit ang mga biyayang ito. Dahil sa bandang huli, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Maraming salamat po at nawa ay patuloy nating gamitin ang denaryong ibinigay sa atin ng Diyos upang siya'y purihin at pasalamatan. Gamitin natin ito upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya at maipagpatuloy natin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Amen.